mahiwagang matipapakalo! Sa mga mahilig mag-swimming, sa dagat, ang mga outing na ganyan, ito ang isa sa mga iniiwasan. Delikado ito. Totoo ba? Nakakamatay to, di ba? Yes. Marami nang namatay. Marami nang naaksidente. Kulang sa impormasyon tungkol dito. Nakikita nyo rin to sa mga movies, sa mga pelikula na napapanood nyo pagka inatake ng hayop na ito, nakita nyo, iniihian. Pag iniian mo, ano siya, mawawala siya sa pagkadikit. Diba? Tinanong ko nga siya kanina kung gagawin natin tong alamat, kailangan alam mo. Hindi pwedeng alam nila o binasa mo lang. Kaya sabi ko, nakakita ka na ba neto ng jellyfish? Sabi mo? Oo, nakakita na ako. Saan ka nakakita niyan? Sa ilog, batis. Anak ka ng pu. Batis ng pu. Anak ka ng pulhis ng may kawa. Unfortunately, sigurado ka, doon mo nakita, hindi ba plastic lang yun? Lumulutang? Kalutang-lutang. Alamin natin ang totoong kwento sa likod ng mahiwagang hayop na ito. Makinig at matuto. Sa alamat. So, nung unang panahon, Papa Jepoy, sa isang tahimik na bahagi ng karagatan na tinatawag nilang Dagat ng Anino. Dagat. Dagat ng walang anino. So, isang lugar na walang liwanag, kung saan kahit ang mga isda ay natatakot dumaan. Siguro naputulan to ng Meralco. Kaya walang ilaw, walang liwanag. Kailangan na nilang magkaroon ng liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Isigaw mo sa hangin ang ihi ng kambing. Aray ko. Mali ka dyan, partner. So sa lugar na iyon, may nakatirang isang dalaga na nagngangalang Maria. Siya hindi tao. Isa siyang tagabantay ng liwanag, Papa Jepoy, na may kakayang magbigay ilaw sa kailaliman ng dagat. So araw-araw pinapailaw ni Maria ang madilim na bahagi ng karagatan upang gabayan ang mga nilalang. Ngunit isang gabi dumating ang isang malaking unos. Kasabay nito may isang aninong nilalang ang nagnakaw ng kanyang liwanag. So in short, biglang nagdilim ang buong dagat. Nawala ang direksyon ng mga isda. Nagbungguan sila. Nagbungguan sila. Ang laki ng dagat. Nagbungguan sila. Naligaw ang mga mandaragat. At si Maria Wala naman. pa ako nakitang isda na untog. Sabi ng isda, ano ba yan? Siksikan tayo. Teka pare, ang dilim eh. So nawala ng direksyon ng mga isda, Papa Jepoy. Naligaw ang mga mandaragat. At si Maria nang hina. Kasi nga pinagnakawan. Ba't siya nang hina? Ba't nang hina si Marena? Makakalungkot man, Papa Jepoy. Kahit sino naman talaga. Mapanghihinaan na rin talaga. Manghihina ka? Oo. Bakit? Walang pera si Maria. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Tandaan nyo, ang lesson na ito. Anak ka ng pu. Kahit gaano ka kalakas, Pag wala kang pera. manghihina ka. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ng pool. Okay, tuloy ang kwento. So, ito na ang sakripisyo, Papa Jepoy. Para maisalba niya ang karagatan.
Upang maibalik ang liwanag, kinakailangan ni Maria na gumawa ng isang desisyon. Hinati niya ang natitira niyang kapangyarihan sa kanyang sarili. Pinira-perason niya ang kanyang liwanag at ipinakalat niya ito sa buong dagat. Oo. Ngunit kapalit nito, nawala ang kanyang dating anyo. Ang matibay na katawan ay naging malambot, halos walang hugis. So, ibig sabihin, Papa Jepoy, lumiwanag na ulit. Nagkaroon na ng maraming ilaw dahil kay Maria. Katawan pala ni Maria yun. Kaya mula noon, si Maria ay naging maraming maliliit na nilalang. At bawat isa ay may dalang kaunting liwanag. Hindi na sila makapangyarihan tulad ng dati. Ngunit, sapat upang gabayan ang mga naliligaw. Nagbigay ganda sa dilim. At paalalahanan ng lahat na kahit maliit na liwanag ay mahalaga. So yun Papa Jepoy. At ang gusto lang iparating ni Maria. Hindi mo naman kailangan maging malakas para makatulong. Minsan ang tunay na kabayanihan ay paghahati-hati ng sarili para sa iba. Sakripisyo at malasakit. Kaya sa mga namumuno ngayon, kayong mga nakaupo dyan, hati-hatiin nyo na ang inyong mga katawan. Aray ko! At ang mga nakalagay sa maleta, ipamahagi nyo na. Papa Jepoy, tanong mo ako, nakakita na ng dikya yan. Ha? Hindi pa nga, hindi ako naniniwala, nakakita siya. Nakakita daw siya ng dikya, ng jellyfish. Siya ka nakakita? Ako? Oo. Sa ilog, batis. Lumalangoy? Ha? Ano kulay? Ano siya eh. Medyo malapit siya sa kulay yellow. Lumulutang. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Lumulutang. Pare, wala. Kaya kita tinanong. Anak ka ng pu. Kaya kita tinanong. Jellyfish, walang kulay yan. Transparent yan. Yellow yung nakita ko. Pare, hindi jellyfish yun. Anak ka ng pu. Ano yun? I-drawing mo nga. I-drawing mo nga, nakita mo yung jellyfish. Sa mga hindi nakakaalam, si Papa Carlo po, kaya pinapadrawing ko mas maintindihan natin yung interpretasyon ng kwento at ng kahulugan nito kapag nakita nyo yung kanyang drawing. At hindi naman sa pagmamayabang, nakapagtapos po siya ng pag-aaral. Saka anong course mo? Clark Air. Anong course mo? Clark, sa ano? Anong course mo? Fine Arts. Saan ka nag-aral? Sa Clark Air Base. Clark Air Base, Fine Arts. Anak ka ng pu. Anak ka ng po. Anak ka ng pu. Yung drawing. Ha? Mm. Nasaan na? Ito na, Papa Jepoy. Yan. Simple lang naman yung drawing. Yan yung lumulutang? Yan yung lumulutang. Pare, mukhang di jellyfish. Yellow yan. Pare. Umaagos? Itong ano? Nakita mo yan, lumulutang? Lumulutang. Pare, lang hindi siya. jellyfish yan. Ano yan? Palutang-lutang yan, yellow. Yellow submarine. Hinahabol ng langaw yan. Hindi jellyfish yan, pare. Hindi jellyfish. Hinawakan mo? Ha? Hinawakan. Medyo. Malambot siya. Hindi jellyfish, pare. Barangay
Guy Ellis 97.1. 97.1. Number 1.